Marami na akong ginawang videos tungkol sa income, financial growth, at investing. Pero itong video na to ang pinakakumpleto at pinakapraktikal na roadmap para sa lahat ng nasa late 20s, 30s, at 40s na seryoso talagang gustong umasenso sa buhay. Kasi ang totoo, dalawa lang ang kailangan mo para makabawi, makarecover o maka-level up financially. Una, yung maintindihan mo kung alin sa mga choices mo ang pwedeng magpabagal sa iyong umangat pagdating ng 40s. Ito yung mga common mistakes na hindi halata ngayon pero bumabalik ng masakit later. At pangalawa, yung malaman mo yung pinaka-smart na investment strategy para sa edad mo ngayon, lalo na kung late 30s o 40s ka na at gusto mong humabol ng tama, yung hindi pa dalos-dalos. Kaya sa video na to, pinagsama ko yung dalawang pinakamahalagang lessons na dapat alam mo ngayon. Hindi next year, hindi kapag ready ka na. Kung ang goal mo ay magkaroon ng malinaw na financial direction, mula sa personal habits hanggang sa tamang investment moves, ito yung solid step-by-step guide na hinahanap mo. Simulan natin sa part 1. Mga bagay na hindi mo ginagawa sa 20s na sisingilin ka pagdating ng 40s. Ang una sa listahan natin ay yung hindi nag-build ng network. During our 20s, madalas nating isipin na ayoko makipag-socialize. Medyo awkward eh. Saka introvert ako eh. Okay na siguro yung trabaho lang. Kaya after office, diretso uwi, no meetups, no coffee with colleagues, no joining orgs. Akala mo sapat na yung skills mo para umangat. Pero pagdating ng 40s, dito mo marirealize na hindi lang skills ang puhunan. Promotions, big projects, referrals, even negosyo deals, madalas galing yan sa taong kilala at nagtitiwala sa'yo. Kung wala kang network, para kang invisible. Pwedeng magaling ka pero walang nagtutulak o nagre-recommend sa'yo. At by this age, mahirap na mag-build ng deep connections from scratch. Kasi lahat busy na sa pamilya at sa career nila. Why networking matters? Una, opportunities flow through people. Hindi lahat ng trabaho o deal nakapost online. Madalas yung mga good deals at opportunities ay nire-refer lang din ng mga networks o connections. Pangalawa, trust shortcut. Mas mabilis ang tiwala kung may common connection kaysa cold application. And of course, leverage. Minsan, isang tamang tao lang sa network mo pwede magbukas ng pinto na years mo nang sinusubukang pasukin mag-isa. How to create good network? Number 1, join communities. Kahit online groups o local orgs, doon nagsisimula ang connections. Number 2, invest time in people. Hindi lang transactions, build genuine relationships. Number 3, seek mentors. Find someone na 5 to 10 years ahead of you in terms of experience and results and learn from them. At number 4, give value first. Networking is not about asking. It's about helping. That's how people remember you. In the end, hindi lang what you know, kundi who you know and who knows you, that will make the difference. Kung wala kang binuong network sa 20s, by 40s, mararamdaman mo yung parang lahat ng pinto sarado pa. Kaya habang maaga, huwag mong baliwalain ng relationships kasi sila ang magbubukas ng daan sa yaman at opportunities na hindi kayang ibigay ng effort mag-isa. Next on our list, walang naging mentor. May kilala ka bang tao na parang lahat ng ginagawa niya laging tama? Promotion agad, mabilis agad makaahon, laging may tamang timing sa business. Ang sekreto nila, kadalasan hindi naman talent, kundi mentor. May nag-guide sa kanila, may nagsabi kung anong dapat iwasan. Samantalang ikaw, ilang taong paikot-ikot kasi puro trial and error lang. Ito yung masakit, kung wala kang mentor, ang price ng lahat ng pagkakamali, ikaw lang mismo yung magbabayad. Time, energy, pera, years wasted. Imaginein mo, 10 years kang nagtatry ng business na hindi kumikita. Tapos biglang may nakausap kang veterano at sasabihin lang niya,
Huwag mo nang gawin yan. Ginawa ko yan dati, lugi lang. You see? One sentence lang, na-save na sana yung isang dekada ng trial and error mo. Why mentorship is priceless? Number 1, mentors compress decades into days. Number 2, they let you borrow their scars para hindi ka masusugatan in the same way. And most importantly, they see blind spots na hindi mo pa nakikita. So how to get a mentor? Number 1, don't wait for them to come to you. Approach people you admire. Huwag kang mahiya. Number 2, be humble. Ask questions, but respect their time. Number 3, hindi kailangan bigatin agad. Minsan, a 5-year senior in your company is already a mentor. At number 4, show value back. Kahit simpleng assistance or gratitude na pwede mong pakita sa kanila. That builds relationship. Ang dami sa atin natatakot magtanong kasi feeling nila nakakahiya. Pero mas nakakatakot yung 40 ka na at ma-realize mong sayang lahat ng taon na pinagpuyatan mo when you could have shortcut the path kung may gumabay lang sa'yo. Remember, self-made is overrated. The wise learn from others. The stubborn learn the hard way. Number 3, hindi nagbasa o nag-invest sa knowledge. Meron ka bang kabatch sa trabaho dati na halos pareho lang kayo ng starting point, pero fast forward ilang taon, siya manager na, ikaw, stuck pa rin sa same level. Hindi dahil mas matalino siya, kundi dahil habang ikaw busy sa Netflix, Mobile Legends o tambay-tambay lang, siya naman busy sa pag-aaral. New skills, new books, new courses. Ang ending, naiwan ka sa starting point na hindi mo napapansin. What happens without continuous learning? Una, the world keeps moving forward, pero ikaw hindi. Pangalawa, yung mga skills na valuable nung nasa 20s ka, become outdated by the time you reach your 40s. At pangatlo, yung mga bagong generation, mas updated, mas tech-savvy sila, mas in-demand, kaya kahit mas bata sila, mas mataas yung nagiging income level nila kumpara sa'yo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka nag-update. Parang phone lang yan na luma na yung software. Kahit gumagana pa, mabagal na at eventually, hindi na magiging compatible sa maraming apps. Bakit nagpe-pay off yung lifelong learning? Unang-una, knowledge is like compound interest. Konting dagdag sa skills bawat taon, after 10 to 20 years, ibang level ka na. Pangalawa, new ideas open doors to new opportunities. At pangatlo, self-education separates you from the average kasi karamihan kontento na sa bare minimum lang eh. So how to invest in knowledge habang bata ka pa? Number 1, replace mo yung one entertainment habit with learning. Example, yung 30 minutes na TikTok scroll, palitan mo ng 30 minutes listening to financial education podcast or reading self-help books katulad ng mga paborito kong libro na nasa product list sa baba. Mamaya i-check mo. Number 2, leverage free resources. Ang daming libre like dito sa YouTube or sa Coursera o mga podcasts at articles. Number 3, invest small, reap big. Kahit 500 pesos course or book, pwedeng magbago ng mindset at magbigay ng skill na worth millions later on. At number 4, surround yourself with learners. Kung puro tambay yung kasama mo, mahahawa ka. Pero kung puro growth mindset ang kausap mo, aangat ka rin. Ang knowledge, parang invisible asset. Hindi mo siya nakikita agad pero siya yung magdadala sa iyo ng mga opportunities na hindi mo akalaing posible pala. Number 4, hindi na alagaan ang kalusugan. During our 20s, ang dali lang makalimutan ng katawan natin eh. Ang dami mo kasing energy, feeling mo batang-bata ka pa, invisible. Soft drinks araw-araw, yosi with friends, fast food kasi lagi nagmamadali, at puyat dahil binge watch or gimmick. Sa edad na yon, parang wala namang epekto kaya deadma lang, di ba? Pero ang totoo, lahat ng ginagawa mo, iniipon ng katawan mo
At sa 40s natin and up, sabay-sabay niyang sisingilin. Doon mo mararamdaman ang totoong kapalit. May mga kakilala nga ako at the age of 40s, high blood na, mataas na yung kolesterol. At yung paborito kong mekaniko at 46, nagdadialysis na. So ang balik, hindi lang basta sakit kundi maintenance meds na libo-libo kada buwan, regular check-ups at oras na dapat kasama mo pamilya mo, nauubos lang kakapila sa ospital. Yung 50 pesos soft drinks na lagi mong binibili noon, parang nagiging 5,000 pesos plus. Nag-gastos sa gamot buwan-buwan ngayon. Masakit isipin pero totoo kung paano mo tinatrato yung katawan mo noon, on your 20s to early 30s, siya ring magdidikta kung gaano kahirap o kung gaano kagaan ang buhay mo sa 40s and up. Ang problema kasi marami sa atin mas inuuna yung luho kaysa health. Pero isipin mo, anong silbi ng malaking income kung wala ka namang lakas para i-enjoy to? Yung kotse, bahay, investments, wala silang kwenta kung ikaw mismo, sakitin na, wala ng energy, at umaasa na lang sa gamot. Kaya habang maaga pa, gawin mong investment ang health mo. Hindi kailangan maging extreme. Simpleng pagbabago lang. Palitan mo yung soft drinks ng tubig. Exercise araw-araw kahit lakad lang. Matulog ng tama. At kung kaya, magpa-annual check-up para maagapan man bago lumala. Tandaan mo, ang kalusugan natin parang credit card bill yan eh. Pwedeng hindi mo ramdam ngayon pero kapag dumating na yung due date, sabay-sabay kang sisingilin with high interest. Kaya kung gusto mong ma-enjoy yung yaman na pinaghirapan mo, siguraduhin mong maayos pa rin ang katawan na gagamitin mo para ma-enjoy to. Number 5, puro safe path. Walang risk na tinitake. Kung iisipin mo, karamihan sa atin lumaki na tinuruan ng mag-aral ka, kumuha ng stable job, at wag masyadong risky. Kaya during our 20s, yun din yung ginawa ng karamihan. Steady lang, safe path, walang business na sinubukan, walang career shift kahit hindi ka na masaya. Safe, oo, pero sobrang safe na walang growth. Ngayon, fast forward sa 40s, bigla kang mapapaisip, paano kung nag-try pala ako noon? What if pala nag-business ako? What if nag-resign ako sa trabaho na ayaw ko at lumipat sa career na gusto ko? What if tinuloy ko yung passion project ko? Pero ang problema, by this age, mas mataas na ang stakes. May pamilya ka na, may bills, may responsibilities. Yung freedom to fail na meron ka nung 20s, wala na masyado ngayon. Ito ang reality. Walang yumaman o naging fulfilled sa kaka-safe bet nila. Lahat ng breakthrough nangyari kasi may tinayang risk. Don't get me wrong ha, I'm not saying maging reckless ka. What I'm saying is to have courage to try kahit walang kasiguraduhan yung resulta. Kung 20s ka ngayon, ito yung golden time para mag-experiment. Okay lang magkamali ngayon kasi you still have plenty of time to recover. Mas mahirap magkamali kapag 40 ka na, may 3 anak, at may monthly mortgage. At kung nasa 40s ka na ngayon, hindi ibig sabihin tapos na. Mas magiging calculated na lang yung risk na matitake mo. Pero tandaan mo, the longer you wait, the smaller the window of opportunity gets. Ang tanong, ano yung mas nakakatakot? Yung risk na pwedeng mag-fail ka ngayon o yung regret na habang buhay mong dala kasi hindi mo man lang sinubukan? Number 6, hindi tinuruan ang sarili sa money psychology. Akala ng karamihan sapat na yung may ipon. Basta hindi nauubos yung pera, okay na. Pero ang problema, kung hindi mo tinuruan ang sarili mo sa tamang money psychology, babalik at babalik ka sa parehong cycle kahit gaano pa kalaki yung kinikita mo. Ito yung reason bakit may mga tao na biglang yumaman, nanalo sa loto o nakatanggap ng malaking mana, pero after ilang taon, balik hirap ulit. Kasi yung pera lumaki, pero yung mindset, hindi. Impulse spending pa rin, bili ng bili kapag may sobra, at laging inuuna ang wants kaysa needs. During our 20s, kung hindi mo pa naintindihan yung psychology of money, ang tingin mo sa pera ay simpleng numbers lang sa account. Pero sa 40s, dun mo marirealize na ang pera pala may emotions, may habits, may ugali.
At kung hindi mo matututunang kontrolin yung relasyon mo sa pera, ikaw ang makokontrol nito. The truth is, money problems are rarely about math. They're about mindset. Hindi dahil hindi ka marunong mag-compute, kundi dahil hindi ka marunong mag-discipline. Hindi mo tinuruan yung sarili mo maging comfortable with saving, investing, saying no to unnecessary spending, at delaying gratification. Kaya kung bata ka pa, simulan mong pag-aralan hindi lang kung paano mag-ipon, kundi kung paano mag-isip about money. Train your brain to see money as a tool, not a toy. Dahil kung mindset mo hindi nagbabago, kahit dumoble pa yung sweldo mo, dadalhin mo pa rin yung parehong bad habits hanggang pagtanda. Remember this, ang tunay na financial freedom hindi nagsisimula sa bulsa, nagsisimula sa mindset. Kung hindi mo binago yung way of thinking mo sa 20s, sa 40s, stuck ka pa rin sa parehong cycle, wondering bakit parang wala pa rin nangyayari kahit mas malaki na ang kinikita mo. Number 7, hindi nag-develop ng confidence to sell or negotiate. Kung iisipin mo, halos lahat ng bagay sa buhay ay may halong sales at negotiation. Kahit hindi ka salesperson by title, araw-araw ka actually nagbebenta eh. Nagbebenta ka ng sarili mo sa job interviews, nagbebenta ng ideas sa boss mo, nakikipag-negotiate ka ng sweldo, o simpleng nakikipagtawaran sa presyo sa palengke. Pero ang problema in our 20s, ang dami sa atin takot dito eh. Nakakaya naman kasing tumawad. Uy, jahe magbenta. Baka ma-reject ako. Kaya ang ending, hindi natin nadidevelop yung confidence na sobrang crucial pala sa future natin. Ngayon, fast forward in our 40s, dito mo marirealize na yung mga taong marunong magbenta ng sarili nila at mag-negotiate ng terms, sila yung umaangat, sila yung napopromote, sila yung nakaka-close ng business deals, sila yung nakakakuha ng mas magagandang opportunities. Samantalang ikaw, kahit hardworking, stuck. Kasi hindi ka marunong mag-assert ng value mo. At ito pa yung masakit. Kapag hindi ka marunong mag-negotiate, automatic, dehado ka. Laging mas mababa ang sweldo mo kaysa sa totoong value mo. Madalas, mas mahal ang binabayaran mo kaysa sa dapat saktuhan lang. Laging ikaw ang nahuhuli kasi wala kang lakas ng loob na magsabi ng, pwede bang mas mataas? O, pwede bang ayusin natin yung terms? Pero the good news, negotiation is a skill. And any skills can be learned and developed. At confidence naman is built through practice. Kahit maliit lang. Next time nasa palengke ka, subukan mong tumawad. Next time nasa work ka, subukan mong i-present yung idea mo with clarity. Step by step, parang muscle ang confidence, lumalakas habang ginagamit mo. Kasi at the end of the day, success will always involve sales and negotiation. Kung hindi mo mabenta yung sarili mo, ang ideas mo at ang value na kaya mong ibigay, may ibang gagawa nun at sila yung mauuna. Kaya habang maaga pa, alisin mo yung hiya. Pero wag naman maging walang hiya katulad ng BGC Boys ha. Yun talaga mga walang hiya. At number 8, walang tinayong asset outside the city life. In our 20s, karamihan sa atin nakafocus lang sa city life. Sweldo, gastusin, renta, gimmick, gadgets. Halos lahat dito umiikot eh. Ang iniisip mo nun, okay lang basta may trabaho ko dito sa city. Solved na. Hindi mo naisip na habang abala ka sa bills at enjoyment, yung mga lupa sa probinsya, sobrang mura pa. Ngayon, fast forward sa 40s and up, ibang kwento na. Yung dating lote sa tabi ng kalsada na sobrang mura noon, ngayon, milyon na yung halaga. Yung kapitbahay mo na bumili ng maliit na lote sa probinsya, nakapagpatayo na ngayon ng apartment for rent. Samantalang ikaw, lahat ng kinikita mo, kinakain ng renta at city expenses. Wala kang naiwang asset na pwedeng kumita o magbigay ng security sa'yo at sa family mo. Ito yung madalas nating nakakalimutan eh. Hindi lahat ng asset flashy. Minsan yung pinakasimpleng lote, maliit na farm,
o lupa sa tabi ng highway, ito yung magiging pinakamalaking source ng wealth mo in the long run. Kasi habang tumatanda tayo, dumadami yung tao, isa lang ang hindi pwedeng dumami: lupa. And the earlier you buy, the bigger your gain. Kaya habang maaga pa, isipin mo, saan pupunta lahat ng pera ko? Kung puro city rent at gastos lang, wala kang naiipong solid assets. Kaya bago mahuli ang lahat, maglaan ka kahit konti para sa lupa. Kahit maliit lang. Yun yung magiging backup mo sa future. Ngayong tapos na tayo sa what not to do, punta naman tayo sa what to do next. Kung nasa 30s o 40s ka na, may mga investments na hindi bagay sa'yo at may mga strategies na sobrang sakto sa stage mo ngayon. So in the next section, bibigyan kita ng malinaw, actionable at realistic na investment roadmap na pwede mong simulan kahit maliit lang muna ang budget mo. Si Maria, 42 years old na domestic helper sa Dubai. Umuuwi siya every 2 years sa Pilipinas. Pero sa loob ng 15 years ng pagtatrabaho niya abroad, wala siyang savings, walang investments. Zero ang financial security niya. Akala niya huli na ang lahat. At marami ring Pilipino na nasa 40s ang ganito ang pakiramdam. Iniisip nila na late na sila para mag-invest at umunlad pa financially. Pero mali yung paniniwalang to. Marami nang nagsimula kahit 50 years old na at naging financially secure o milyonaryo pa bago mag-retire. Ano ang sekreto nila? Simple lang, naintindihan nila ang power ng compound interest at hindi nila ginamit na dahilan ang edad para hindi magsimula. Bigyan kita ng malinaw na halimbawa. Kung nasa 40s ka ngayon, meron ka pang halos 20 to 25 years bago mag-retire, di ba? Kung kaya mo mag-invest ng 10,000 pesos kada buwan sa isang investment na may average return na 7% per year, after 20 years, meron ka pa rin mahigit kumulang 5.2 million pesos. At kung ipagpapatuloy mo pa to hanggang 25 years, aabot ng halos 8 million pesos ang pera mo. Nakakagulat, di ba? Pero totoo yan, dahil yan sa compound interest. Kasi yung kita ng investment mo ay kumikita rin. Kaya exponentially lumalaki ang pera mo sa pagdaan ng mga panahon. Actually, hindi tayo late starters. Strategic starters tayo. May mga advantages ang pagiging nasa 40s mo. Una, stable na yung kita mo ngayon. Kadalasan hindi ka na job hopper o palipat-lipat ng trabaho tulad ng bata ka pa. Pangalawa, mas klaro na sa'yo ang priorities mo. Hindi ka na basta-basta sasabay sa mga trending investments tulad sa crypto kung hindi ka naman talaga sigurado dito. Pangatlo, malamang ay meron ka ng emergency fund na naipon o at least pinapriority mo nang makapag-ipon ng emergency fund. Kaya hindi ka na madaling ma-stress kapag may financial crisis at hindi ka basta-basta magpapanic sell kapag bumaba yung market. At isa pang mahalagang bagay, nasa peak earning potential ka ngayon. Ito yung panahon na mas malaki yung kinikita mo kumpara nung mas bata ka pa. Dahil dyan, mas marami kang disposable income na pwedeng i-invest. Isa pa, mas marami ka ng life experiences kaya alam mo na kung paano makaiwas sa scams at alam mo na kung sino talaga yung mapagkakatiwalaang financial advisors. Pero importante ring malaman mo na may tamang combination ng investments para sa edad natin. Hindi yung sobrang high risk na bagay lang sa mga bata. Pero hindi rin yung sobrang conservative na pang-retirement na agad ang dating. May sweet spot tayo, isang balanced na approach na safe pero aggressive enough para significant ang maging growth ng pera mo. Kaya wag mo nang isiping disadvantage ang pagiging nasa late 30s o 40s. Sa totoo lang, ito yung golden age mo para sa smart investing. Panahon to para i-maximize ang natitirang productive years mo bago ka mag-retire. Ito ang best opportunity para gumawa ng solid na financial comeback story mo. Ngayong malinaw na sa iyo kung bakit hindi pa huli ang lahat, ready ka na bang malaman kung ano yung mga pinakamatalinong investment na bagay para sa iyo? Eto si June, isang construction worker sa Maynila. Kumikita ng 25,000 pesos kada buwan. Noon,
wala siyang kaalam-alam tungkol sa investments. Nagsimula lang siya maglagay ng 500 pesos kada buwan sa Pag-ibig MP2 noong 2019. Ngayon, nakaipon na siya ng 180,000 pesos mula lang sa simpleng habit na yan. Hindi siya naging instant milyonaryo pero malinaw na nakita niya na posible pala talagang mag-invest kahit maliit lang ang pera mo basta consistent ka. Maraming Pinoy ang naniniwala na malaking halaga ang kailangan para magsimula mag-invest. Hindi rin totoo yan. Sa katunayan, may malinaw na investment ladder na pwede mong sundan depende sa budget mo. Hindi mo kailangan ng malaking kapital. Kailangan mo lang ng consistency at tamang kaalaman kung saan ilalagay ang pera mo. Para sa budget na 500 to 5,000 pesos, sobrang swak ang Pag-ibig MP2. Bakit MP2? Una, government-backed ito, kaya ligtas at secure ang pera mo. Pangalawa, mataas ang interest na karaniwan ay nasa 7.65% per year. Isipin mo to, kung magtatabi ka ng 2,000 pesos kada buwan sa MP2 sa loob ng 20 years, sa ganitong rate, halos 1 million pesos na yung maiipon mo. Para makapagsimula, kailangan active o dating member ka ng Pag-ibig Fund na may at least 24 monthly contributions. Magdala ka lang ng valid ID at bank details sa pinakamalapit na Pag-ibig branch o kaya naman mag-register ka online sa kanilang website. Kung ang budget mo naman ay nasa 5,000 to 25,000 pesos, magandang pumunta sa mutual funds o UITFs. Ang mutual funds ay investment companies na nakaregister sa SEC, habang ang UITFs naman ay hawak ng mga bangko. Pareho silang nangongolekta ng pera mula sa maraming investors para i-invest sa iba't ibang securities gaya ng bonds, stocks, at money market instruments. May 4 na klase na pwedeng paglagyan dito. Number 1, money market funds. Short-term investments to tulad ng treasury bills. Mas mababa ang returns pero mas safe at stable. Pangalawa, yung bond funds. Pang long-term investments naman to. Stable din at may mas mataas na returns kaysa money market. Number 3, balance funds. Kombinasyon to ng stocks at bonds para sa moderate risk at return. At yung pang-4, equity funds. Nakafocus sa stocks, higher risk pero mataas din ang potential na kita. Minimum investment sa mutual funds ay kadalasan 1,000 pesos lang, habang ang UITFs ay madalas nagsisimula sa 10,000 pesos. Karaniwang returns nito ay nasa 5% hanggang 10% kada taon. Kung 25,000 pesos pataas naman ang kaya mong i-invest, pwede ka nang sumubok sa direct stock market investing. Sa stocks, ikaw mismo ang may-ari ng shares ng mga publicly listed companies gaya ng SM, Ayala o Jollibee. Bukod sa potential capital gains kapag tumaas ang presyo ng shares, may dividends ka rin. Karamihan naman ng mga companies nagbibigay nito. Mas mataas ang risk kumpara sa MP2 o mutual funds pero mas mataas din ang posibleng kita. Kaya ayos to sa long-term wealth building. Para makapagsimula, pwede kang mag-open ng account online sa licensed brokers gaya ng COL Financial o BPI Trade. Simple lang yung proseso basta kompleto ang iyong documents tulad ng IDs at bank account details. If you wanna know more how to start investing sa stock market effectively, gumawa tayo ng detailed video about that. I-check mo yung video na to mamaya. Tandaan mo din ang tamang risk management. MP2 ang pinakamababang risk dahil government guaranteed to. Mutual funds at UITFs ay medium risk, depende sa pinili mong fund. Stocks naman ang pinakamataas ang risk pero mataas din ang posibleng kita. My recommendation ay gawin mong diversified ang investments mo. Halimbawa, 40% low risk tulad ng MP2, 40% medium risk tulad ng mutual funds at 20% high risk gaya ng stocks. Isa pang mahalagang tandaan, mas importante ang consistency kaysa laki ng halaga. Mas okay yung 2,000 pesos kada buwan na regular kaysa minsan ka lang maglalagay ng 20,000 pesos tapos hihinto na. Lagi mong tandaan, time in the market is always better than timing the market. Pero alam mo bang may isa pang investment type na hindi naiisip ng karamihan pero napaka-powerful?
Si Robert, 45 years old na accounting clerk sa isang manufacturing company. Kumikita ng 50,000 pesos monthly. Pero kahit matagal na siya sa trabaho niya, napansin niyang hindi siya masyadong umuusad financially. Kaya naisipan niyang gumawa ng kakaibang hakbang. Nag-invest siya sa sarili niya. Nag-enroll siya sa isang online digital marketing course for 15,000 pesos lang. After 6 months, nagsimula na siyang mag-offer ng social media marketing services sa mga small businesses. Fast forward, ngayon kumikita na siya ng 200,000 pesos monthly mula sa sarili niyang consulting business. Marami sa atin ang nakafocus lang sa pag-invest ng pera sa stocks, bonds o mutual funds, and that's totally fine. Kaso, madalas, nakakaligtaan natin ang isang uri ng investment na pinakamataas ang return. Ang investment sa sarili nating skills at kakayahan na kumita ng pera. Kasi yung pag-i-invest sa sarili mo ay walang market volatility, hindi apektado ng pagbaksak ng stocks o bear market. Ang kakayahan mong kumita gamit ang iyong skills ay permanenteng asset mo habang buhay. Tingnan mo yung ROI sa ginawa ni Robert. Nag-invest siya ng 15,000 sa isang course at naging 200,000 pesos monthly ang kita niya mula sa 50,000 lang dati. That's 1,233% return on investment sa isang taon lang. Wala kang makukuhang ganitong return consistently sa kahit anong stocks o mutual funds. Ngayon sa Pilipinas, may ilang specific na skills na sobrang in demand. Halimbawa, digital marketing dahil halos lahat ng negosyo ngayon ay online na ang focus. Online selling dahil booming ang e-commerce. Food business kasi hindi nawawala ang demand sa pagkain. Service-based business tulad ng cleaning services, car detailing o home repair dahil essential ang mga to sa pang-araw-araw na buhay. Malaking advantage ang edad na 40s pagdating sa business. Kasi may solid na experience ka na sa trabaho, marunong ka na makipag-negotiate, at may established network ka na rin ng contacts at mga kaibigan. May credibility ka na rin kaya madali ka na mapagkatiwalaan ng mga potential clients o customers mo. May mga negosyo na sobrang baba lang ang kapital. For example, freelance writing o pagiging virtual assistant na kailangan mo lang ng laptop at internet. Pwede ka ring mag-home-based food business tulad ng pagbebenta ng kakanin o packed meals. May laundry services, tutorial services at online reselling na lahat ay pwede mong gawin kahit may full-time work ka pa. Ang tunay na sikreto sa financial freedom ay ang tamang kombinasyon ng passive investments at active business income. Passive investments para sa long-term security mo tulad ng MP2, mutual funds o stocks. At ang active business income naman ang magbibigay sa iyo ng immediate cash flow at mas mabilis na pag-grow ng pera mo. Ang ultimate goal ay magkaroon ka ng multiple income streams para hindi ka umasa sa isang source lang. Kahit magkaroon man ng economic crisis, meron kang backup plan palagi. Congratulations! Hindi lahat umaabot hanggang dulo. Pero ikaw, nag-invest ka ng oras para sa sarili mong growth. At yan na mismo ang pinakamagandang simula. At kahit pa may isang learning ka lang na i-apply after this video, promise, future self mo ang unang magpapasalamat. Pakipitik ko naman yung like button if nagustuhan mo yung video na to. Please, subscribe na din and pakishare na din to with someone na kailangan tong mapanood. Maraming salamat. Kita tayo sa next video. Peace out.